Nagbabalik po ang homepage. Pananakit ng tiyan, 2 hanggang 3 oras matapos kumain. Nahihilo, nasusuka, walang ganang kumain at pagbaba ng timbang. Yan po ang iba't ibang sintomas ng taong sinisikmura. Kung nararanasan na ninyo ang ganitong kalagayan, ito na ang pinakamagandang panahon para malaman ang lunas sa inyong sakit. Dahil makakasama natin ngayon sa programa ang ating internal medicine specialist si Doc Rochelle de Mesa. Hello, Doc. Welcome back to homepage. Thank you. I'm blessed to be back. Dok, tanong ko po bakit po ba sinisikmura ang isang tao? Kasi ganito, yung sinisikmura, dito yun, diba, sa may sikmura. Lalo ng puso. Oo, tapos sikmura na to, yan yung stomach, may acid dyan. Supposedly, yung acid dyan, yan yung mag-help ma-digest yung pagkain, tapos kung may mga bad bacteria ka, any insult, papatayin niya. At that certain pH na acidic pa rin, pero wag naman sobra. So, kaya kasi sikmurain, mararamdaman mo na masyado na siya masakit dun sa lining or bumabalot sa stomach mo. Kapag halimbawa, yung balance nung pagpoproduce ng acid, and yung any insult dun sa stomach mo, sumusobra dun sa protection mo against that acid and yung other insults. No? So, yung mga insult, yan yung mga acid itself, pwede nga makapag sumobra, makakasakit dun sa lining kasi acid siya, diba? And then, pwede din halimbawa yung mga coffee or yung mga, basta yung mismong, spicy or alcohol, directly talaga, toxin siya, masakit sa lining ng stomach. Ngayon, yung protection mo for it, meron ka namang bicarbonate para medyo maneutralize yung acid, wag masyado acidic, meron kang mucus para ma-coat niya, meron kang blood vessel para, at saka lymph para malabas niya kung ano yung meron doon. Tapos yung lining mo mismo, nagshe-shed siya. Parang skin na nagshe-shed, nagbabalat. Para kung halimbawa may acid, basta anything, pwede niya i-protect, tatanggalin niya doon. So pag mas malamang na yung insult, then dun sa protection, hindi na siya balanse, masakit. Mararamdaman mo na siya dun sa lining na irritant na siya. Gaano po ba kadelikado kapag meron kang acidic ka, Dok, may ganito kang klase ng sakit? Kasi iba, pag sinikmura, pag nawala na, inom ng tubig, okay na. Pero meron ba itong parang permanent or long-lasting effects pag napabayaan? So, minsan kasi kung halimbawa, na-cure agad siya, halimbawa, nakakain ka, na-neutralize agad siya, hindi siya nag-cause ng damage na sobra, na permanent, or malalim, swerte ka, okay naman. Pero kung persistent, paulit-ulit, halimbawa ito yung lining ng stomach mo, may acid dyan, magagasgas. Tapos eventually, lalalim. Beyond 5 mm, dun sa lining ng mucosa, magiging ulcer na siya pag gano'n nakalaki yung uka niya, di ba? Sugat na Sugat na siya, parang open sore. So, yun yung magiging problem niya. Pwedeng yung uka, pag uka na siya, hintayin mo siyang gumaling bago siya mawala yung sakit. Tapos yung uka na yun, minsan, pag sobrang lalim, tapos merong napataw na dumadaan na blood vessel, natamaan niya, duduguin ka. Bleeding so, pwedeng bleeding na, pwede ka na sumuka ng dugo, dumumi ng dugo. So, yun yung magiging problem mo. Minsan naman, dahil exposed siya, pwede ka magka-infection. Parang balat lang, di ba? Pag na-expose, may infect, mga bacteria, mas madaling pumasok. Tapos, pag nagkaroon na ng bacteria dyan, din na yung malalang infection. Minsan, nag-erode pa siya dun sa covering ng stomach. Parang pumapasok siya sa peritoneal cavity. So, malapit na siya masyado sa balat. Yun na yung pag hinawakan mong ganyan lang, masakit na agad, sakat matigas na. Yan na yung complications. Minsan naman, kung hindi yan, pag minalas-malas ka pa, kung persistent na bawa, lagi ka na acidic, di ba? Tapos, syempre, lalaban yung katawan mo, immune system mo. So, titrigger niya, palalabanin niya yung immune system mo. Yung immune system mo, yung lymph yan Yung lymph, lagi siyang ma-activate, tapos minsan dumadami siya, lumalaki. Kulani. Meron tayo dito sa stomach niya yun din kasi yung protection natin nilalabas niya rin yung mga toxins, tapos ilalabas niya sa sa blood, no? So, pag yun, lagi mo tinitrigger, lalaki din siya, parang cancer, lymphoma. Meron tayong lymphoma sa tiyan. Yun yung isa sa mga nakakatakot na komplikasyon niyan na hindi masyado alam na marami, pero pwede siyang maging cancer.
paano po ninyo malalaman na panahon na para ipa-check mo siya? Or, kumbaga, meron bang kakaiba ito kesa doon sa usual na sumasakit lang ang tiyan mo? So, usually, dapat talaga, pag nagsikmura ka, tapos kumain ka, hindi pa rin nawala, or minsan ba, nawala dati, ngayon mas matagal na yung sakit, hindi na nawawala, i-consult mo na. Okay. Alarm symptom na yan eh. Okay. Alarm na. So, ano pa yung other alarm symptoms? Bawa, nagwe-weight loss ka na. Kasi pwede na kaya nagwe-weight loss ka na hindi ka na makakain sa sobrang sakit, or hindi na maka-absorb yung stomach mo na nutrients. Or halimbawa, nagsusuka ka na. Kasi kung nagsusuka ka na, pwede na yung ulcer mo, nagtatry mag-heal. Okay. Tapos, parang may scar. So, magiging masikip yung daanan, no? So, isa rin yan sa pwedeng komplikasyon. Pagkain mo, lumusot. Babalik. Ayun. Nilulusot, babalik. Reflux. Oo. So, yun yung dapat ikonsulta natin. Plus, kung pagsuka mo, may pula or itim, parang dugo. Or pag dumi mo, may pula. Or kahit itim, black curry, yung tawag namin, malansa ang amoy. Kasi, kapag humalo yung dugo sa stomach, hindi na siya red, nagiging black, na-digest ng mga bacteria. So, hindi necessarily na red lang ang dugo. Pag nasa dumi or nasuka, minsan black. So, yun po yung alarm symptoms natin na kailangan na nating magkonsulta sa doktor if meron tayo nito. Kung sakali po na ma-diagnose may ulcer ka, ano po ang dapat nyong baguhin sa lifestyle? So, yung mga insults, no, na sinasabi ko niya, tatanggalin natin yon. So, caffeinated, carbonated, caffeinated, carbonated, spicy, oily, tomato-based, or kahit masyadong ma-citrus Kasi acid. tomato-based? Kasi maasim. Yung tomato na kasi naka-induce sila ng secretion ng acid sa stomach, like milk, nakaka-induce siya. Akala natin nakaka-neutralize, diba? Pero nakaka-induce yan ng acid secretion. Mas helpful pa yung mga banana kung gusto niyo sa fruits, or cranberry. Sabi nila yung flavonoids ng cranberry, nalalabanan niya yung bacteria na common cause ng ulcer, yung Helicobacter pylori na tinatawag, no? Marami yun eh, kahit mga Asians or usually, pansin nila, yung bacteria na to, kaya niyang kumapit dun sa lining ng stomach, tapos magsisignal siya, yung gene niya, CAG-E gene, kaya niya i-affect yung signal ng stomach natin, kukontrolin niya para less yung defense natin dun sa insult. So, nagkaka-ulcer. Or, meron pa nga, napansin nila yung mga umiinom ng gamot na NSAID, marami yan sa atin, yung mga laging may masakit sa matatanda, osteoarthritis, minsan migraine, nagtitake ng mga pain medication, no? So, anong nangyayari? Na-inhibit nila yung supposedly prostaglandin pang protection ng stomach. So, yan, nangyayari, nagsisecrete ng acid. So, I just had to mention para malaman yung yun yung mga most common na risk factors eh. Oo. So anyway, kailangan natin baguhin to, yung mga lifestyle na to. No, kung meron tayo nito, halimbawa, at least nga tayo sa H. pylori or lagi tayong miinom ng mga gamot for pain, kailangan, meron tayong protection for the stomach. Yung ibang doctor, binibigyan nila nung omeprazole, yung mga gamot, or pang-kontra para ma-regulate yung acid secretion, or halimbawa, ranitidine din, nakaka-regulate ng acid secretion, no? So yun, tapos tanggalin din yung smoking, yung cigarettes, kahit, lalo na mga, yun yung mga habits na wala talaga import, magagawang health, no? Kumain sa oras, small frequent, huwag masyadong pupunlan din, no? Oo, so yun yung mga important. And more importantly, siguro sa lifestyle change na ito, kapag may naramdaman mag-consult. Kasi, minsan kala natin sakit sa sinisikmura, you have to rule out other problem. Malapit din yan sa puso. Minsan angina or kulang na daloy ng dugo sa puso or gallbladder stone. No? So, kailangan i-consult talaga natin itong mga bagay na to para malaman natin kung ulcer or even yung other causes pa ng acid secretion. Marami pa yan, hindi lang kasi ulcer, no? So, let the doctor know, assess you, tapos they would know how to treat you. Ayan. So, magpa-check up, baguhin ang lifestyle para gumaling sa karamdaman. Thank you so much po, Dr. Shelby. Up next, matakam at mabusog sa ihahain naming Independence Dish, adobo wrap sa pagbabalik ng homepage. Sa homepage,